Sa mahabang session kanina, pinapanood ko ng live yun, yung buong session. China-chap-chap ko, tinitingnan ko yung mga magagandang bahagi na pag-usapan natin dito sa Punto Diretso. Isang bahagi doon, itong si Cayetano nagsalita. Sabi ni Cayetano, may I respectfully interpellate. Kasi 'di ba ang nag-deliver ng privilege speech si Marcoleta. Mahaba yung speech ni Marcoleta. Pero wala namang bago dun sa mga sinabi niya. Mga bago lang naman yun, sinabi niya na yung sinaing na hilaw. Anyway, sabi ni Cayetano, pwede bang respectfully ma-interpellate ko si Senator Marcoleta? Kunwari naman, akala mo naman, i-interpellate, ibig sabihin, parang kukontrahin yung mga sinabi ni Marcoleta. Maganda sana pagka ganun. Ibig sabihin, yung mga sinabi ni Marcoleta, kukontrahin ni Cayetano. Hindi naman ganun. Interpellation, tinatanong ni Cayetano si Marcoleta, pero yung mga tanong niya in support kay Marcoleta. Pareho lang naman sila ng punto. Nagdrama pa ang dalawa, scripted naman. Halimbawa, ang tanong ni Cayetano, sabi kay Marcoleta, sa tingin mo ba, Senator Marcoleta, sa tingin mo ba dahil dito sa ruling na ito ng Korte Suprema, magiging mahirap na ang pagpa-file ng impeachment sa mga impeachable officials? Kasi di ba yun yung argument ng maraming mga legal experts, legal luminaries. Masyado nang istrikto ang impeachment na ito. Itong sinasabi ni Senior Associate Justice Marvic Leonin, kapag sinunod yung desisyon na yan ng Korte Suprema, mahihirapan na ang impeachment, napakarami ng rules, masyado ng stringent. So sabi ni Cayetano, sa tingin mo ba, Senator Marcoleta, fellow Senator Marcoleta, magiging mahirap ang impeachment? Ang bilis namang sumagot ni Marcoleta, hindi. Hindi daw. Sus. Siyempre, pinagtatanggol ng dalawa si Sara. Gustong protektahan si Sara. Sinasang-ayunan nila yung desisyon ni Marvic Leonin. Sasabihin nila, hindi. Ngayon, inisa-isa ngayon ni Cayetano yung rules. Di ba mayroon ginawang rule si Leonin doon sa desisyon niya? 7 rules para masabi mong mayroong due process or na-comply ang due process. Halimbawa, kailangan bigyan mo ng kopya ang respondent o yung nirereklamong official para sa impeachment. Dapat bigyan mo ng kopya. Dapat iikot mo sa mga members ng House of Representatives yung pinapipirmahan at dapat naka-attach na yung mga ebidensya. Ang dami pang nakalagay doon. Ngayon ang tanong ni Cayetano kay Marcoleta, ito bang mga ito mahirap gawin? Mahirap bang gawin tong mga ito o kaya naman tong gawin? Siyempre, sagot na naman ni Marcoleta. Ang sagot na naman ni Marcoleta, ay madali lang yan. Kayang-kaya yan. Alam nyo, di ba si Marcoleta nagpo-programa sa Net25? Ito namang si Cayetano, di ba, ngayon lagi ng Bible ang mga binabanggit. Dapat ang ginawa nilang dalawa doon sa interpellation na yun. Dapat parang programa na lang sa ganang mamamayan ni Marcoleta at sa kanong dalawang sino yung anchor doon sa programa nila sa Net25? Dapat gano'n na lang ang ginawa ni Marcoleta sa Cayetano. Obvious naman na scripted ang tanungan nila. Tinatanong lang naman ni Cayetano si Marcoleta. Pero yung tanong, hindi naman para kontrahin si Marcoleta, kundi sang-ayunan si Marcoleta. Kumbaga silang dalawa, sang-ayon sila doon sa desisyon ng Korte Suprema. So ang sinasite lang naman ni Cayetano, ito bang mga rules na ito mahirap gawin? Ito bang mga 1, 2, 3, 4? Siyempre, sagot ni Marcoleta, hindi. Hindi. Sa totoo lang, scripted, nakakatawa yung dalawa. Parang yung parang sino ba yon? Si Brad Pitt, yung basa. Wala man lang na yung dalawa. Hindi man lang yung tipong nagtatagisan ng ideya, hindi. Tinatanong si Marcoleta, ang sagot lang naman ni Marcoleta, sang-ayon siya doon sa sinasabi ni Cayetano. Si Cayetano rin, sang-ayon din
kay Marcoleta. Wala naman silang dapat pagdiskusyonan. And yet, ginamit pa nila yung oras na yun ng Senado. Nakakatawa tong mga to. Ha? Scripted na diskusyon. Dapat ano na lang sila, parang katulad na lang ng programa ni Brad Pitt. Yung tanong, basa. O kaya yung programa ni Marcoleta doon sa Net 25. O ganun ang naging papel ni Cayetano. Anyway, pastor yata, mahilig naman sa mga Biblia si Cayetano, mahilig din sa Biblia itong si Marcoleta. Dapat gano'n na lang ginawa nila. Ha? Ginamit pa nila nakakatawa. Pero after ni Cayetano, si Risa Hontiveros. Yun ang matindi. Talagang nilinaw ni Risa Hontiveros yung dangers, yung magiging epekto ng mga rules na yan na linagay doon sa desisyon ni Leonie. Mahihirapan na ang impeachment. Yung pagpapanagot sa mga opisyal ng bayan na ginagawa sanang hindi ganun kahirap ng konstitusyon kasi mas importante yung pagpapanagot. Dito, ginawa ng masyado ng mahirap. Pero gustong palabasin ni Marcoleta at sa ni Cayetano, hindi naman mahirap. Pero yung kasunod na mga sinabi ni Risa, hindi. Durog yung usapan ni Marcoleta sa ni Cayetano. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.